Blessed are you, Father, Lord of heaven and earth. You have revealed to little ones the mysteries of the kingdom. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. At that time, Jesus exclaimed, I give praise to you, Father, Lord of heaven and earth. For although you have hidden these things from the wise and the learned, you have revealed them to little ones. Yes, Father, such has been your gracious will. All things have been handed over to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and anyone to whom the Son wishes to reveal him. Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart, and you will find rest for yourselves. For my yoke is easy and my burden light. My dear brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. Pakibati ho ang mga katabi natin ng good morning. Tanungin nyo nga po yung katabi ninyo, okay ka lang? Okay ka lang. Alam niyo po sa teatro, naalala ko bigla habang nakaupo ako, before I entered the seminary, when I was not accepted, when I tried to enter first the minor seminary, and so when I tried to enter again for the major seminary, but I hid it from my mother, no? Hindi ko sinabi sa kanyang nag-apply ako ulit kasi nga ayaw niya. Hindi ko alam kung nanghihinayang siya sa lahi namin, no? O baka mawawalan siya ng maghuhugas at maglalaba, no? Pero ayaw niya. So tinago ko, nilihim ko. What I did is, while trying to take the exam in the seminary, I also took the entrance exam in several colleges, universities. And one of the schools na I tried to enter, ang kinuha kong course, dahil may quota course and yung regular, no? Ang kinuha ko ay Audiovisual and Communication Arts. So, naalala ko sa theater, meron pong dalawang maskara, naalala ninyo? Yung symbol ng theater, ng movie, they have the two faces. One is laughing, and one is crying. Bakit kaya yun, no? Dalawang mukha, umiiyak at tumatawa. At yan daw ang dalawang mukha ng buhay ng isang tao. Kung tayo ay maglalaro ngayon at papipilahin kayo, pipili kayo ng pipilahan ninyo. Yung maskarang tumatawa o yung maskarang umiiyak. Saan kayo pipila? At this point in time in your life, what do you think? Anong mask ang suot-suot mo ngayon? The first two readings of our Sunday liturgy today reminds us of the source of what makes us happy. Saan ba natin kinukuha ang kaligayahan natin? Kahapon, naroon tayong visit ng relic
kila Father Gilbert na kabigting sa Our Lady of the Most Blessed Sacrament sa Pasay. During the opening Mass, I was struck by the question that he raised. Saan mo kinukuha ang kaligayahan mo? What is the source of your happiness? At lahat tayo dito may kanya-kanyang source of happiness. Kung babalikan natin ang unang panahon, kung babalikan natin ang buhay noon, lalo na ngayon na naging controversial na naman ang buhay ng mga kabataan, dahil nga iba na ang source of happiness ng panahon ngayon. Iba na ang source of joy. Pero kung babalikan natin, nung lumang panahon pa, saan nagmumula ang kaligayahan ng tao? Napakasimple. Sabi nga nila, ang babaw ng kaligayahan noon. Umuwi lang na may dalang tinapay, naku po, parang nagpiesta na. Nagkaroon lang ng kuryente, parang nagpiesta na. Iba nga nun eh. Pag nag-brown out, di ba mas masaya ang mga bata noon? Bakit? Takbuhan sa labas. Napakasimple eh. The source of joy before. Pero may pinapaalala sa atin, lalo na sa second part or the last part of the second reading today. Ano ang napakabigat na paalala? If you live according to the flesh, you will die. You will die. At parang nangyayari ngayon yan. Tanggalan mo ng wifi, Diyos ko, parang pinatay. Hindi mo lang payagang maglaro, ay parang pinapatay mo na. Pinagsasabihan mo lang, ay parang pinapatay na. Pinakiusapan mo lang tumulong, ay parang binugbog mo na. If you will live by flesh, you will surely die. Kung ang kaligayahan natin, kung ang kapayapaan natin, kung ang kapanatagan natin, kung ang ikauunlad at kaginawaan natin ay batay lamang sa kayamanan, sa kasikatan, sa kaginhawaan ng mundong ito, patay tayo dyan. Yan ang sabi. Nabubuhay tayong parang patay. Because we cannot see happiness anymore to little things, to simple things. Kaya maraming magulang ngayon, buryo rin. Kasi hindi alam kung paano pa paliligayahin yung mga anak nila. Kulang pa ba? Maraming mga anak din ngayon, ang hirap na hirap. Hindi nila alam kung paano nila paliligayahin ang magulang nila. Kulang pa po ba? Maraming mga tao ngayon, ang nabubuhay na lang ng naglilihim, nagtatago, mag-iisa. Kasi parang hindi nila mapaligaya ang paligid nila. Kaya napakaganda ng sabi ni Kristo sa first part of the gospel, I give you praise, O Father. Dahil inilihim mo ang mga bagay na ito sa matatalino at ito'y itinuro mo sa mga tulad ng mga bata. Sana wag mawala yung simpleng bata sa atin noon. That we can still find joy in little simple things. Even during ordinary days. Hindi lang kapag birthday, kapag may magandang nangyari, kapag may achievement, kapag Pasko, kapag anniversary, kapag graduation. Ito yung first. Pero ang tanong kahapon ni Father Gilbert, sinundan ko ng misa ko sa gabi. Kung merong source ang ating joy, ano naman ang source ng iyong loneliness? Ano ang source ng iyong problems? Anong nagdadala ng bigat sa buhay mo? Alam nyo, hindi lamang po nakakapagod ang magkamali. Lagi ko sinasabi, sana mapagod na tayo sa pagsisinungaling, sana mapagod na tayo sa pang-aaway sa iba, sa paninira sa iba, sana mapagod na tayo sa paninyismis ng iba, sana mapagod na tayo sa pag-iisip ng mali sa iba, sana mapagod na tayo sa pang-aaway at pag-aaway-away. Pero alam nyo, hindi lang naman yan na nakakapagod, aminin ninyo.
Di ba nakakapagod din yung laging ikaw ang umiintindi? Di ba yan nakakapagod din yung laging ikaw ang nagbibigay? Minsan nga may lumapit sa akin, iyak ng iyak. Sabi ko, ba't ka umiiyak? Father, nakakapagod na. Saan ka napapagod? Kasi parang ako lang ang anak. 5 kami. Bakit parang laging ako at laging sakin? Sabi ko, di ba pagdadasal ko, ikaw naman ang mawalan. Ay, wag naman, Father. Okay na, sige na, ako na lang magbibigay. Pero biro, minsan ang suot mo yung nakangiting maskara, pero pagod ka na. Masaya ka dahil nakatulong ka, pero pagod ka. Hindi natin pwedeng ilihim yun. Damang-dama tayo ng Diyos. Kaya nga sa gospel natin, kung sa first part, nandun yung source of joy natin, we thank God, masaya tayo, nakatulong tayo, masaya tayo, nakapagbigay tayo, masaya tayo na ginhawaan natin ang buhay ng iba, masaya tayo. Pero sa next part of the gospel, anong sabi ni Kristo? Alam ko pagod ka. Minsan inubos mo. Come to me, and I will give you rest. Hindi mo kaya lahat. Hindi ikaw lahat. You need me, sabi ni Lord. As we continue this celebration, my dear brothers and sisters, every day, we can always have the choice of which mask are we going to wear. The laughing or the crying. Pero huwag niyong kakalimutan, parehong bahagi ng buhay yan. There will be time that you will be laughing, but there will always be time that you can cry. Ang mahalaga, at the end of the day, you became better, even in crying or laughing. Ang mahalaga, araw-araw, nagiging mabuti tayo at nagiging mas mabuti tayo. Amen.